isang experience na hindi niya malilimutan dito sa Vietnam, which is Yung accident. Xin chào, mabuhay! This is Teacher Gia, Filipino teacher here in Vietnam. And in this video, pangalawa na to, meron naman tayong nahanap na bago mai-interview. Meet Teacher Zara! Yeah, so si Teacher Zara po ay, saan po kayo sa Philippines, ma'am? Laguna. Oh, from Laguna. So mga taga Laguna po dyan, hello, hello! Ayan. So sa video na to, mag-share si Teacher Zara ng mga experiences niya about sa Vietnam. Tama ba, ma'am? Yes. Ayan, syempre, di ba? Masaya yung chika-chika lang kung ano yung mga kaganapan. So, mainly magpo-focus si Teacher Zara sa isang experience na hindi niya malilimutan dito sa Vietnam, which is Yung accident. so accident. So, syempre, no, pagpunta natin sa ibang bansa talaga, hindi lang puro saya yung mararanasan natin. May mga bagay din na hindi natin gusto pero mangyayari. So, Bagay na hindi inaasahan. Bagay talaga hindi inaasahan na mangyayari. dito share sa Vietnam, ilang taon na po kayo dito? 2 years. 2 years. 2 years, pero nag-work na rin ako dito before. Year 2018? Yeah, 18. Ano pong nangyari nung 2018? Bakit po kayo nag-stop mag-work? Wala, kasi na-homesick na ako. So, umuwi ako ng Philippines. Inabot naman ako ng pandemic. Hindi na ako nakabalik. So, nag-work ako sa Philippines for 2 years sa private school. Then, nag-decide na ako na bumalik ng Vietnam. Bali, nakauwi na po kayo sa Philippines. So, what made you decide to come back? Kasi yung cost of living is mura. Tapos, hindi ganun ka hirap yung work. Like, full-time ka pero pwede kang mag-part-time. Yun. Parang yung full-time trabaho mo pero part-time talaga yung galaw. Oo, ganun. Tsaka ang dami mong free time. Oo, tama. Tapos, mandatory yung nap time. So, yun. Kailangan mo talaga dito matulog kasi kung hindi ka matutulog, parang iba ka. Pero mandatory yung nap time dito. Going back, Teacher Zara, sa experience mo about sa accident, pwede niyo po bang i-share kung ano po yung nangyari? Hindi ko talaga alam kung ano yung nangyari. Wala akong naaalala nung nangyaring aksidente. Basta, umuwi ako ng Philippines to mourn. Then, pagbalik ko, sinundo ako ng friend ko, which is si Mr. Marlon. Continue, ma'am. Ano pong nangyari? So, yun, sinundo niya ako. Then, pagising ko, nasa hospital na kami. Tapos, akala ko panaginip lang. As in, wala akong naaalala. Actually, nung nasa hospital na sina Teacher Zara, sa point of view ko naman nun, ma'am, hindi ko unang nakita yung picture mo. Si Sir Marlon yung una kong nakita. Akala ko, siya lang yung mag-isang na-disgrasya. At the time kasi hindi pa kita kilala. Oo, hindi pa talaga. Hindi ba? Oh, pero meron tayong interaction, ma'am, yung Sa Mixway. Nakita tayo sa Mixway. Ay, yun ba yung una? Akala ko chinat kita about sa bahay. Hindi pa yun. Ay, Hindi pa yun. Yun, akala mo ako na karoon ng short-term memory loss. Oo, naalala kita. Magkasama kayo. Ni Miss Rebecca. Ni Rebecca. Ay, naman. Oh yeah, she introduced you to me. Ay, hindi ko na maalala. Yun, tama. Basta may interaction kami before the incident and then yung nangyari nun, kumalat yung picture niyo, ma, sa social media. No idea. Kumalat. Tapos pero hindi ko nakita yung picture mo talaga nun. Ano na lang, kasi yung picture na pinost sa'yo, maayos eh. Oo, maayos yung nakita kong picture mo. Hindi yung yung parang critical yung condition mo. Then, nung sa accident niyo, ma'am, anong nangyari after nung pagising niyo po sa ospital? Hindi ko alam. As in, wala ko naaalala. Until now, konti lang, minimal lang yung naaalala ko talaga. Kasi kung sino yung nag-visit sa akin, kahit ikaw, hindi kita maalala. Maalala na visit mo ako with Harriet, sabi mo, di ba? So, wala talaga. Pero visit ka namin, ma'am, nandito ka na sa iPhone. Oo, so yun. Hindi ko alam na palipat-ipat ako ng ospital. Pero hindi ko talaga na palipat-ipat ako ng ospital din. Ako ng mga conversation, nag-backyard ako ng conversation sa manager ko, then sa mga co-teachers ko, nagpapalipat pala ako sa Haiphong. Kasi nasa Bac Ninh or Hanoi kami na hospital, then sabi ko, lipat na lang ako ng
Haiphong. Pero Kasi hindi gusto ka ko na. aware, ma'am, na ikaw mismo Hindi. yung nagchat-chat na gusto mong Hindi, magpalipat. hindi ako aware. Uy, As in, wala ako naalala. pero at that time, nagchat-chat ka. Oo. Na gusto mong magpalipat. Oo. Nung parang nagkakaroon na ako ng ulirat, gano'n na. Ko, ayun na. Tsaka ko talaga, sinabi ko to. Talaga, parang sabi nung manager ko, wag daw akong gumawa ng eksena, gano'n, na parang, gano'n. Kasi nga, as in, wala akong naaalala. Siguro wala. Ano talaga, syempre, yung discussion, nakalog talaga yung kaloob-loob. Hindi ko talaga, nakala ko talaga, panaginip lang. Nung pagising nyo po dun sa hospital, tapos nakita nyo na yung situation nyo, ano yung na-feel nyo? Hindi ko rin alam. Kasi hindi ako makapaniwala. Parang hindi pa siya nagsisink in sa akin. Hanggang sa makauwi ako ng Pilipinas, hindi pa rin. Talagang nahirapan mo kayong tanggapin. Ganun. Hindi ko nahirapan actually. Hindi ko lang alam kung bakit. As in, wala. Ganun. Hindi ko talaga alam. Yung dapat ko maramdaman at that time. Hollow na po kayo sa loob. Hindi ko alam yung kung ano yung dapat ko maramdaman at that time. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tanggap ko ba or hindi. Basta parang hindi pa siya siguro nagsisink in na nangyari to. Kasi nga, wala ko naaalala na na-aksidente kami. Parang biglang boom. Wala, pagising ko na lang, nasa ospital na ako, nakahiga na ako. Tapos sabi nila, nagwawala daw ako, umiiyak daw ako, tawag, ingay-ingay ko daw. Sabi ko, hindi ko nga naaalala, bakit sa akin sinasabi yan? Wala talaga. Ano yung mga injuries, ma'am, na nakuha nyo nun galing sa accident? Pelvic, fracture sa pelvic. Tapos, napunit yung balat ko dito sa may right legs. Tapos, yung left, yung left knee ko, nilagyan nila ng bakal. As in, nakatusok talaga siya. Ay, oo, nakita ko Diba nakita mo yun? Nakita ko pa yun. So, may weight na hinihigit yun. So, parang lang sa buto, hinihigit yung buto. So, yun, hindi ako nakakalakad. Nung ma'am, nung pagising nyo, tapos nakita nyo na naka-brace na yung paa nyo, nakasemento, ganun. Ano yung unang nyo nun? Hindi ko rin alam. Hindi ako makagalaw. Hindi ako magalaw kasi hindi ako makalakad. Tapos wala akong nararamdaman na pain. As in, wala akong nararamdaman na pain. Na may mga bakal na nakatusok sa tuhod ko. Tapos yung right leg ko, hindi ko siya magalaw. Ganun lang. Tapos nakabalot na siya ng benda. Pero at that time, ma'am, nung dinalaw ka namin, talagang functional ka din talaga makipag-usap. Kasi naalala ko yun, parang nagchika-chika din kayo ni Teacher Harriet nga about dito sa Haiphong, yung trabaho ganun. Talaga? Oo. Kasi hindi ko naalala yun. Talaga. Wala nga ako naalala. Konti lang yung natin na interaction din nung kasi nasa gilid lang ako. Tinitingnan ko yung mo, yung sugat-sugat mo. Kasi na-curious ako. Kinamot ko rin yung paa mo noon, natatandaan ko. Kasi alam ko, ang nakadaan ko, Makati siya sa loob. Oo. Hindi ko siya makamot. So, nag-aasin ako sa mga Vietnamese na yung mga patient doon, yung mga ka-ward ko. Sabi ko, oy. Sabi ko daw. Pero kasi alam ko, yung daw, masakit. Oo. Tapos, parang sinasabi, inaano ko na, pinapakita ko sa nila na Makati, na pakikamot, gano'n. Kahit yung nag-aalaga sa akin. Speaking of nag-aalaga, Ma'am Zara, since, diba, syempre, nung napunta po kayo dito na disgrasya, hindi naman right away, yung family nyo nakapunta dito. Sino po yung mga nag-aalaga sa inyo at that time? May nag-aalaga sa aking matanda. Yun na yung naalala ko. Tapos, alam ko may kinuha yung mga friend ko na tagapag-alaga. Nung nasa isang hospital pa kami, yun ang mga sabi nila sa akin. Yun yung naalala ko. Tapos, yun nandito na kami sa Haiphong. May nag-alaga sa akin na matanda. Magpapakain, paglilinis sa akin. Naabutan ko yun eh. Pero dalawa yung nakita ko nun eh. Parang salitan pa yun eh. Nung Ayun. Salitan, pero yung isang matanda lang yung naalala ko na hanggang ngayon, kinakamusta niya pa rin ako. Meron pa rin talaga kayong connection. Mini-message niya ako na kung okay na yung legs ko, kung nakakalakad na ako, ganun. In terms naman dun sa syempre na hospital ka, di ba? Syempre may mga gastusin sa loob ng hospital. Paano mo yun nabayaran? Kasi ang dami. Feeling ko malaki din yung kinailangan nyo noon. Actually, hindi ko rin talaga alam. Pero kasi may insurance ako dito. Ayun. So, nung una, parang lagi ako nagagalit. Parang lagi kami naiinis nung co-teacher ko na, ano ba yan? Ang laki-lagi ng deduction natin. Sa insurance, sabi nila, binabayaran lang natin, ilang percent lang, parang,
ano lang, 9% kasama na yung tax and insurance. Pero sa ibang center talaga, usually 10% talaga. Pero tayo 9% lang yung binabayaran natin. Tapos, panireklamo pa tayo na, ano ba yan? Magagamit ba yung insurance na yan? Kakahiling. Oo, as in like, sa Pilipinas kasi meron ako insurance. Yun. Meron ako insurance sa Pilipinas. Tapos, yung nag-a-apply pa ako doon, sabi ko, ba't kailangan pa ng insurance? Ano yun ko, hindi ko naman magagamit yan. Parang ang tamad-tamad ka mag-asikaso ba, ganun. Tapos, dito, ganun din. Same din na may insurance din. Sabi ko, ano ka ba yung insurance? Hindi mo na ako magtatagal dito. Ano dito ba ako titira? So, parang feeling ko wala naman siyang purpose. Para sa akin, parang gano'n. Tapos, ayun na, na-accidente na kami. Wala kami binayaran. Legit. Zero talaga, zero Zero. balance. Zero. Kasama po ba dito yung mga like medicines din na pinescribe sa inyo? Lahat. Medicines, tapos yung ambulance, saka yung room. May, aside from Surgery. the medical assistance po, meron pa rin po ba kayo nakuha din like cash, if ever? Wala na. Wala na. Yung sa insurance po, cover lang lahat ng hospital bills. Natatandaan ko rin, Teacher Zara, meron din po kayong parang, nung pumunta kami doon, meron kang relative na dumala, nag-aalaga sa'yo. Paano naman siya nakapunta dito at that time? Actually, pinagpipilian ko sino yung pupunta rito. As elimination. Oo, pinagpipilian. It's either yung husband ko, yung cousin ko, or yung brother ko. So, parang, naano sila sa immigration. Ano pa? Oo. Sabi, ano ba dyan? Sino ba dyan? Pwede, ganito, ganyan. Yung maraming documents na pwedeng ipakita. So, nag-decide sila na yung cousin ko yung pumunta rito. Which is si Lester. Tumingin na, pero hindi naman niya akong naalaga. Sorry. Baka mabash ka. Mababash. Hindi, okay naman. Kasi yung pagbubuhat, ayan. Kasi syempre yung, dito, yung language barrier talaga. Hindi naman siya marunong mag-Vietnamese. Wala rin talaga. Yung mga Vietnamese, hindi naman sila marunong mag-English. Kaya Diyos ko, kahit yung mga doctors, nurses, hindi rin talaga. Hindi lahat, as in, hindi talaga. Zero talaga yung As in, every time may sumasakit sa akin, sabi, paano sasabihin? Ako na lang, sige na. Ikaw daw. Imbes na yung Tagalog ay nag-aalaga, para siya pa inalagaan Oo, kasi one time nagkasakit din yung pinsan ko. Oo. Parang nagka-sore throat, tapos medyo masakit yung ulo niya, lagnat, ganyan. So yung call a friend, no. Tinawagan ko yung manager ko, sabi ko yung cousin ko, may sakit. So bumili siya ng gamot, ng medicine, para dun sa cousin ko. Yung nag-alaga, siya rin inalagaan. May mga donations kasi from friends. Yun, maganda. Friends, school staff, tapos parents ng mga estudyante. So yun, naipon naman siya. Binayad yun sa mga nag-alaga sa akin, yung pagkain ko everyday. Doon din binawas yung pagkain nung Nag-alaga. nung cousin ko yung medicine, ganun. But Teacher Zara, syempre 'di ba, dito sa atin nung natulungan ka din ng mga Vietnamese dito. I mean like paano nalaman ng family mo sa Philippines na nadisgrasya ka pala? Since syempre dito wala naman agad-agad makakapag-contact sa family mo, 'di ba? Paano? Hindi ko rin alam. It's either yung co-teacher ko or yung isa kong friend, ganito na nakita nila or ganyan. Tapos sinabi dun sa school namin, then yung mga friends ko, kinontak nila yung family ko sa Philippines and ang bilis din nila na-contact. Tapos ang una nila na-contact is yung husband ko, then yung pinsan ko na nasa Belgium pa. Ang layo. Yung kapatid ng pinsan ko na nag-alaga sa akin dito. Siya pa talaga ang Siya pa. Tapos sila yung contact Sila yung contact ng mga friends ko. Ilang weeks ka nag-stay sa hospital, Teacher Zara? Hindi ko rin alam, parang months eh. No. Dito sa Vietnam? Hindi kasi May 3 kami na aksidente. Bumalik ako na May 3, tapos then May 3 na aksidente rin kami going back to Haiphong. Tapos, pumunta yung pinsan ko dito, hindi ko alam kung kailan siya nakadating. Pero, umuwi kami ng Philippines. Nag-decide ako na umuwi ng Philippines. Kasi gusto ko yung nanay ko yung mag-alaga sa akin. So, umuwi ako ng Philippines, parang May 22 or 26 or 23 months. So, umuwi ako ng Philippines. Pag-uwi ko ng Philippines, sumusunod sa akin,
ambulance. Diretso ng hospital. Tapos stay ako doon for 1 week. Then sa bahay na ako napagaling. Yung ambulance sa sumundo sa inyo sa airport, ma'am, saan coverage yun? Insurance natin sa Vietnam or insurance mo sa Philippines? No. Sa municipality namin. May request. Nirequest ng mga pinsan ko nag-work din sa munisipyo. Yes. Di ba, Teacher Zara, kapag direct hire sa Philippines, meron tayong, kumukuha talaga tayo ng ng insurance, yes. di ba? Ano yung insurance na kinuha mo sa Philippines? Pioneer. Team Pioneer. Same. Ano po yung nakuha niyo na coverage sa Pioneer insurance? Repatriation. Actually, hindi kasi aware yung family ko na meron akong insurance. Yun. Kasi nga, parang wala naman kami sa insurance. So, hindi sila aware na meron akong insurance. Tapos, yung husband ko, check yung mga papers ko. Kasi sabi ko sa kanya, check mo nga yung mga papers ko kasi alam ko, meron akong insurance. So, check yung papers ko, nakita niya na meron akong insurance. Tapos, binasa niya. Then, yun. May pwede kaming makuha. Na dapat, kung aware yung family ko na meron akong insurance, sila yung ko-contact dun sa insurance company para magpadala ng family member sa Vietnam. Sagot nila ang ticket, ambulance, medication. Since kayo po yung unang gumastos, dahil hindi naman nila na-process ng una, na-reimburse niyo po ba lahat ng nagastos mo? Yung ticket. Yung ticket? Yung ticket. Tapos, Kasi nag-email ako dun sa insurance company. So, paano yung gagawin? Kasi nakawi ako ng Philippines na hindi naman alam ng family ko na meron ako insurance. So, yun. Nag-asa ko sa kanila kung ano yung pwede kong makuha sa kanila. And then, yun. Sabi nila kung nakawin ako ng Philippines, repatriation na mangyayari, ang mababayaran na nila is yung ticket ko. pabalik mo lang. Uwi ng Pilipinas. Pero yung sa ticket ng family member mo, hindi na. Hindi na, pero malaki naman yung nakuha ko. Pero if ever, no, kung nauna lang din talaga na nalaman, As in na, all expense paid yun. Gano'ng katagal niyo po na-process yung insurance reimbursement? parang wala pang 1 month. Bilis As in, wala pang 1 month. Email agad ako sa kanila, tapos everyday silang nag-reply sa text, tawag, emails. Updated din As po in, sa super. Naging smooth po ba yung transaction ng pagkuha nyo ng reimbursement? Yes. Super. Sa mga nagbabalak po na mag-apply dyan sa Philippines, kasi diba, naalala ko rin Teacher Zar, before, ewan ko kung nung time nyo rin, nung time namin, hindi ko na alam kung kailan ako pumunta dito. Nalimutan ko na. 2022. 2022. Nung time kasi na yun, parang merong sabi-sabi na wag nang kumuha ng insurance. So, yes. kasi nga, parang hindi na siya kailangan sa process ng OAC. Pero dahil super overthink at that time, ayun, kumuha pa rin ako ng insurance. Hindi ko lang aware ngayon kung gano'n pa rin yung siste. Feeling ko. Na kailangan pa rin kumuha, wala pa naman changes din Pero as advice, Teacher Zara, based on your experience, do you think it's very important to have an insurance before coming here in Vietnam? Yes. Kasi whatever happened to you, may makukuha ka, may backup. True, talaga. Yun din yung talagang kahalagahan ng insurance. So parang, ay ko lang, di ba? Parang for me, kasi nagreklamo ko nung una na may insurance ako sa Pilipinas, another insurance na naman dito. Aanin ko yan, pero kasi you'll never know Tama. kung anong pwedeng mangyari. Kailangan lang. Parang expected and unexpected. Agree talaga. So, yun lang, teachers. Before natin tapusin ang video na ito, ano po pala, Teacher Zara, ang ma-advise mo sa mga Filipino na nag-aspire na pumunta dito sa Vietnam ngayong taon? Fighting. Laban. Hindi, laban lang. Mag-research. Yan lang. Research, tapos makipag-negotiate kayo sa maging employer nyo. Tapos, if ever na nandito na kayo sa Vietnam, magtrabaho na kinaayon sa sahod. Pag hindi bayad, Huwag mo masyadong bayani. pag hindi bayad, huwag gawin.
Yun lang yun. Tama po yun. Huwag kakalimutan, business is business, everyone. Kung ano yung kaya nyong gawin, sure nyo na makakompensate kayo dyan. So, Kasi, pag ginawa mo na walang bayad, magte-take advantage sila sa'yo. agree, 100%. So, yun lang po, teachers. Thank you sa inyong oras. And see you again on our next video. Bye!